Good evening! Kumusta na kayo? Andito naman ako, si Cleofe. Kumusta na kayo? Ako naman ay okay. Ngayon ay this month is August. August na po, no? Dito sa Japan ay ito na yung pinaka-best na mainit talaga. Kasi papasok na po yung ubong. No? Tag-init na talaga pag August. No? Kaya ganun talaga. Ganun talaga, tiis-tiis lang. No? Buti yung ibang nagtatrabaho talaga sa labas or sa factory, mas kawawa yun. Ako kasi ay caregiver. Kasi ako, siyempre, yung lodging home namin ay hindi siya mainit. Malamig, no? Hindi naman ganong super lamig kasi depende kasi yun sa matatanda, no? Hindi pwedeng malamig, hindi naman ganong mainit. So, I'm lucky, we're lucky mga caregiver o sa office man kasi hindi ganong mainit talaga. Pag lumabas ka lang lumabas ka lang, talagang super init talaga, no? Lalo na pag yung pagdating ng mga 1 o'clock ay yun na po, start na rin po yung kailangan namin na ipasya namin yung matatanda. Ay, grabe talagang init, pero kailangan talaga. Pero after that, okay naman pag nakauwi ka na sa sariling sa lodging home. And kayo, kumusta na po kayo? Okay lang ba? Alam ko maraming talagang typhoon, bagyo dito sa area natin, no? Let's pray po na sana matapos na yung mga bagyo talaga at sana makapag-survive din yung mga tao na naghihinagpis, nalulungkot dahil yung sa bahay nila, no? Nasisira at saka mga gamit talaga. Oo, kaya nakakalungkot naman yung ating mga kababayan sa Pilipinas, especially yung bahay nila ay hindi madaling mapasukan ng tubig. Talagang nakakawa po talaga. Kaya kailangan talaga natin humingi ng tulong sa ating Panginoon na sana malampasan namin mga problema, mga ganyang bagay, no? Dito naman sa Japan ay hindi naman umulan, mainit talaga, as in mainit na mas malapit lang naman ang Manila, ang Philippines dito sa Japan. Okay, pero ewan ko lang sa ibang places, parang nakita ko sa TV kanina, parang ano yun, may ulan yata, may bagyo yata. Oo. And today, hindi naman ganong mainit. Makuan siya, kumuri. Medyo madilim. Malimlim. No, malimlim ba yun? So, kayo naman ay hopefully okay rin kayo. So, i-start na po natin ang ang isi-share ko sa inyo po, no? Dito tayo sa kay Rick Warren, sa The Purpose Driving Life, dito sa Binago ng Pagsubok. No, Binago ng Pagsubok, ito po sa The Purpose Driving Life, no? Basahin ko dito sa 2 Corinto 4:17. Okay? Sapagkat inihanda tayo nilang magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluhaltian, dito sa 2 Corinthians 4:17. Sapagkat inihanda tayo dito ng magaan at madaling kapighatian para walang hanggan at hindi masukat na kaluhaltian, no? Of course, talagang from the start talaga, kailangan talaga yung baguhin natin na yung sarili, no? From the start is hard, but at the end naman, makukuha naman tayo yung gantimpala na pangako sa ating Panginoon, no? So, ang sabi ito, ang Diyos ay may layunin ang Panginoon, no? Sa likod ng bawat problema. Marami talaga layunin ang Panginoon, no? Ilagay natin, kung weak ka sa anong bagay ka bang mahina, no? Kagaya sa akin, saan ba ako mahina? Patient. Wala rin akong pagminsan na lately ngayon, medyo nagmamatured na, medyo siguro, pero doon talaga, in a way, hindi lang siguro ako, marami din siguro dyan na talagang yun talaga ang mahina ka talaga sa pagpipigil. Di ba yun? O doon ako mahina. So, ang iba dyan, ano kayang mahina sa kanila? No? Kaya ang Diyos ay, yun talaga ang layunin niya para tayo ay lumago, mabago tayo, no?
maraming mga pagsubok na dumating. So, ang Diyos ay may layunin sa likod ng bawat problema. Meron siyang layunin talaga, no? Ginamit niya ang mga pangyayari sa atin para palaguin ating karakter. Di ba? Yan sabi, no? Palalaguin niya talaga ang ating karakter. No? Kagaya sa akin, yung aking, minsan wala akong patient, ganun, at, yun, meron din siguro, iba naman, marami, di ba? Marami namang, kasi hindi naman tayo perfect. Meron talaga tayong katayuan na hindi natin, na mahina tayo, no, sa ganong bagay, no? Sa katunayan nga, mas ginamit ng Diyos ang mga pangyayari, kaya sa pagbabasa natin dito sa Biblia, ginamit talaga ng Panginoon para gawin tayong kawangis niya. Kasi kahit na sabihin natin na in a way we're not perfect, it is true. But gusto ng Panginoon talaga na maging kawangis niya tayo. Sumunod tayo sa Kanya. Yun ang sabi ng ating Panginoon, no? Yung sabi ng ating Panginoon, para gawin tayong kawangis ni Jesus. Maliwanag ang dahilan, humarap ka sa iba't ibang mga pangyayari sa araw-araw. O, di ba? Kaya kailangan natin na magdasal, no? Sa pagkaumaga, magdadasal talaga tayo kasi hindi natin maiwasan na marami talaga mga problemang darating, no? Kagaya din sa akin, no? Let's say, siyempre sa work ko, papunta sa trabaho, and then pagdating ng mga hapon-hapon na 3 o'clock, no? Oh, thank you Lord, wala, everything is okay, no? maganda yung aking work, no? Ibig sabihin maganda, mabait, maganda yung work ko, nagkakaisa kami mga caregiver, wala kaming alitan, walang salusan, nagkakaisa kami, no? And then sa pasyente, ganun din also, siyempre Lord, thank you Lord God, pero hindi pa rin ako ganung masaya kasi hindi pa tapos yung trabaho, di ba? Hindi pa tapos yung trabaho ko. So, suddenly na merong click, merong bigla kang murahin ng pasyente, merong mayyaring cancer, mapapaha ka na lang, di ba? So, pero syempre, challenge sa atin yung sa ating buhay, no? Sa araw-araw, kailangan natin ipag-pray talaga natin bago tayo kumilos. Magdasal talaga tayo sa ating Panginoon, no? Para mag-guide niya tayo. At of course, sa mga ganyang bagay ay habang kung gaano ka-deep yung pagmamahal mo sa Panginoon, yun yung lalo kang nagtitiis hanggang madidevelop yung character mo, no? Okay? Napakaganda mga kapatid itong binago ng pagsubok, no? Binabago ka talaga ng pagsubok, but it depends yun sa situation, di ba? If your love sa ating Panginoon is so deeply talaga, ay mababago ka. Meron namang hindi ganong deep yung pagmamahal mo, then binigyan ka ng problema, ang mangyari man ay nagbabackslide ka. Ayoko na nga mag-church, ayoko na magbasa ng Biblia kasi maraming mga problems, no, dumating. So depende yun sa pagkatao, no? But God always reminding us, no, na gusto ng Panginoon na kaya nangyayari yung mga pagsubok ng ganyan dahil para mabago tayo, no? Para mabago yung character natin, para mag-improve tayo, no? Dahil sa atin nga, no, but marami talagang sa araw-araw na marami mga ganyang pagsubok dahil nandito tayo sa mundo, di ba? No? Hindi natin pwedeng isipin na nandito tayo sa mundo, wala tayong mga problema, di ba? So, syempre tao tayo, syempre magkaroon din tayo ng sakit, no? Dumadanas tayo ng sakit, problema. Kaya walang nabubuhay na hindi dumadanas ng problema. Yun ang isipin natin, kapatid. Hindi tayo nabubuhay kung walang problema. Tama ba yun? Basahin ko muna, no? Wala ring nabubuhay na di dumadaan sa problema, of course, di ba? Hindi tayo nabubuhay na
Kasi syempre, ano yun, andito pa tayo sa mundo eh. No? Ito yung ating stepping stone. Yun ang, nun ko pa before tinakil ko. This world are stepping stone. Itong mundong ito ito yung ating stepping stone na kung paano mabago yung ating character, no? Mabago ang ating character because someday kukunin na tayo ng ating Panginoon. So marami talagang mga pagsubok na darating sa akin. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Na gusto niya maging kawangis niya tayo. So marami mga problema kagaya ng magkaroon kayo ng sakit, mga ganong bagay, no? Sakit, problema sa pera. Dito sa mundo, kailangan talaga na ang problema sa pinaka the best talaga na ang pagkakalam ko yun, no? About sa panggastos sa araw-araw, di ba? Panggastos sa araw-araw, no? Kailangan kumayo talaga tayo para may panggastos. Yun ang problema talaga. Kailangan talaga na, even though it's hard, it's pain, no? It's hard, no? Magtrabaho, mahirap. Ganun talaga, mahirap talaga pag makakita ng makakakuha ng pera. So, it's hard, pero yun din, nabubuhay no? Nagagamit mo yung pera sa pang araw-araw mo. Kailangan maghirap talaga tayo, no? Hindi pwedeng magnakaw. Hindi pwedeng magnakaw dahil yun malaking penalty yun sa ating Panginoon. Kaya walang sinumana sa atin na di tinatabla ng sakit, kaya dumadanas ng paghihirap, no? Paghihirap talaga. Talaga, ang hirap talaga pag may sakit ang isang tao, no? Kaya ito ay sabi dito na ang buhay isang serye ay may problema, no? Kasunod, hindi lahat ng pagsubok ay malaki, no? Hindi lahat ng pagsubok ay malaki talaga. Merong maliit, meron ding malaki, di ba? Merong magaan, no? Pero pag minsan mga strong, no? Strong na mga Kristiyano ay pagkat na malaki o mababaw man ang problema, nasasanay na, no? Nasasanay. Of course, nagkukuan sila, nagpipray sila kay Lord, fasting, mga ganong bagay, no? And then, nasasanay na, siguro iyak, siguro, and then after that, naging matigas ng puso. Even me, gano'n din ako. Pag may problema ka, okay lang, parang tigas-tigasan ng puso ko, no? Tigas-tigasan, no? And then after that, pag hindi mo na kaiyak isang beses, kausapin mo ang Panginoon, diretso na, after that, tatahan, hindi na. And then after that, wala, diretso lang sa, anod ka na lang sa problemang darating, and then the result, good naman ang result, no? Kaya sabi ito, huwag daw tayo magtaka, no? Huwag tayo magtaka na bakit mahigpit ang pagsubok. Mahigpit talaga. Mas masakit na, halimbawa, family mo halimbawa, namatayin ka ng family, or ilagay natin, a relationship, di ba? Mag-asawa, nagkakahiwalay, yung nagkakavet the never's wife, yung na babae ng lalaki, talagang masakit talaga yung mga kapatid, no? Kaya sana hari nawa, wala namang ganong bagay, no? Kaya sabi dito, ginamit talaga niya itong bagay ito para lumapit tayo sa kanya. It is true naman, no? Di ba? Kasi pag wala kasi tayong problema, hindi natin, they believe in God, but yes, they believe in God, pasalamat, thank you Lord, mga ganun bagay, pero yung parang pangalawa lang siya, pangatlo lang siya, di ba, sa buhay mo, parang ganun. Pero pag yung may pagsubok na dumating sa iyo, wala na, hinahanap mo na ang Panginoon, hinahanap mo na talaga siya, dahil siya lang ang sindigan mo, siya lang talaga makakatulong sa iyo, di ba? Kaya ang sabi ito, ginamit ng Diyos ang pagsubok para maging malapit tayo sa Kanya. Totoo yan, di ba? Kasi pag wala kang problema, hindi tsipera natin, di ba? Kawawa talaga, no? Dahil kumakatok siya sa ating puso, hirap naman nating buksan, no? Hindi na ayaw nating pagbuksan. Gusto pa natin yung mga laki-laki, mga laki-laki daw, no? Kaya ito ay bahagi, no? Sa ating buhay, no?
Kaya sabi to, bago ka pa ipinanganak, no? Bago ka pa ipinanganak, ay itinakda ng Panginoon bago ka pa ay tinakda ng Panginoon ang iyong maranasan, no? Bago ka pa ipinanganak. Kaya ito, lahat na nangyayari sa buhay mo ay spiritual na kaguluhan at ipinamana ito sa dito mababasa ito sa Roma 8:28, Roma 8:28-29, no? Kaya sabi nakatakda na talaga, di ba, na natakal din natin ito na itinakda na rin ng Panginoon kung sino yung nanay natin, di ba? Pinilitan ng Panginoon kung tayo ay isisilang dito sa mundong ito. And then, ang Panginoon ang halimbawa, kagaya sa akin, hindi ko na alam bakit ako napunta sa Japan. I don't know why. Wala sa pangarap ko na pumunta ko dito sa Japan. Ang tagal ko na dito, mga kapatid. Matagal na ako. Siguro mas marami pa ang tira ko dito sa Japan kaysa sa Pilipinas. Oo, it's true, no? Talagang mas marami ang tira ko rito. Kaya bulul-bul ako magtagalog. Sa English naman, ganun din. Before, when I was young, nagtuturo ako ng English sa homestay, no? Sa yung mga Japanese na mag-homestay sila sa England, sa Australia, ako nagtuturo noon. Kasi yung bahay namin ay malapit sa YMCA. So, yung mga estudyante doon, pumunta sa bahay ko at ako ang nagtuturo doon. Okay pa yung English ko, di ba? Oo. And mayroon akong books naman na nag-guide naman. No? And then after that, hindi na ako nagtuturo. And then, hindi na ako nakapag-usap ng Japanese, ng Tagalog. Tarang, bobo na talaga, no? Nalilimutan ko na mag-Tagalog, pati English, nalimutan ko na rin. Minsan, ang spelling nalimutan ko rin. Kaya, mahirap talaga, no? Mahirap talaga. So, bata na tayo napapunta ron. Ito na nga. Kaya, ang Panginoon ay, isinilang pa tayo, ay, bago tayo isinilang, ay alam na ng Panginoon ang future natin. Kaya sinabi ko na, andito ako sa Japan, hindi ko rin alam na bakit andito ako sa Japan. Maybe, ginamit niya ako maybe, kaya ako nandito sa Japan dahil I love Him so much when I was young, but hindi nag-grow. Hindi ako nag-grow, no? Mahal ko lang siya, nag-church ako doon sa mga, nag-church ako doon sa, sa born again Christian. But hindi ako basta nag-church ako, pero hindi ako member, wala akong membership doon, wala. Basta lang nakaupo lang ako, nakikinig lang ako, ganun. Kaya siguro dinala ako dito sa Japan para makapag-share at nakapag-asawa ko ng pastor because may layunin pala ang Panginoon sa akin. So kayo rin ganun din ang mangyari. Bakit nandito kayo dito sa Japan, andun kayo sa Amerika, anong kayo sa ibang bansa, may layunin ang Panginoon. Kung magpasakop tayo, no? Minsan kasi ang gusto ng Panginoon para sa iyo ay ayaw mo, gusto mo sarili mong opinion. Kaya tayo napapariwara, no? So, kailangan lang talaga natin na tanggapin natin ang Panginoon at ipaubaya natin ang ating buhay sa Kanya, no? At andito ito, basahin dito ang sabi dito, lahat ay nangyayari sa buhay mo at ay spiritual ng kaguluhan o ipinaliwanag ito sa Roma 8:28 and 29. So, ang sinulat ko na lang ay dito sa verse 29. Basahin ko, no? Sapagkat siya ang mga nanguna pa'y kanya ay nakilala at itinalaga naman niya na maging katulad na larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid, no, di ba? Pagkat siya ang mga nanguna pa'y, siyempre, siya maging panganay. Kaya halimbawa, yung mag-share ka ng Word of God, ikaw magtuturo, ganon, no? So, itinalaga talaga ng ating Panginoon. Okay? At, kailangan talaga natin na magpasalamat talaga yung mga kapatid. We're so lucky.
malaki tayo mga kapatid dahil nakilala natin ang ating Panginoon. We're so lucky talaga because meron pa tayong pag-asa, no? Meron pa tayong pag-asa na punta sa kaharian ng ating Panginoon. We're so lucky. No, kaya meron pa tayo at alam natin good and bad, nag-aaral tayo continuation to worship Him. Tapos mag-aaral tayo, we can i-share natin sa ating kapatiran, i-share natin sa kapwa natin, no? So that sila din naman ay magkaroon din ng pag-asa, di ba? May pag-asa din sila, and then if they know the word of God, they can share also to their friends, and they can invite to church also, di ba? Oo, ganun lang yun. So, kailangan tayo magdiwang, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong sumuko kapatid, kahit na may pagsubok pa, huwag tayong sumuko. Mag-pray, pray lang talaga, pray hard, pray hard. Huwag tayong sumuko. And then if you have lots of problems, don't go to your pastor, go to your mga sa church doon kayo sa members, mga no, doon kayo humingi ng advice, maging active ka sa activities sa church. Malilimutan mo yun, no? Kailangan lalo kang maging matatag, no? Lalo kang maging matatag na para malampasan mo yung mga pagsubok, di ba? Kaya kailangan tayo magsaya, no? Kailangan tayo magtiis at magtiyaga. Magtiyaga talaga tayo habang nandito tayo sa mundo because we don't know kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Kasi ang sinabi ng Biblia, ang paghubog ng proseso ay mabagal. 'Di ba? O hindi naman instant kapatid eh. 'Di ba? Hindi naman instant. Oo. Hindi naman instant. Merong iba diyan instant and then biglang babagal, minsan naman biglang backslide. Wag naman, okay lang. Basta God knows your heart, 'di ba? Alam mo ng Panginoon ang puso mo na ikaw ay naggagambaro. Nagsusumikap talaga na ikaw ay para makilala mo talaga kung sino ang sinasamba mo, na siya isang Diyos na buhay, mabagal ang proseso and then magkukanyo sa iyong karakter, no? Yun ang maibibigay ko sa inyo, at magbibigay ako ng counting verse. Meron kasi ako sinusat ng mga verses dito, no? Bigyan ako ng counting verses dito, no? Kaya sabi ito sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed, no? Kailangan magsumikap lang talaga tayo, no? Huwag nating itaas yung ating sarili, huwag tayong magmataas, no? Kailangan maging humble, no? At kailangan natin na ma-acceptin natin na that we are a sinner, no? Tayo ay makasalanan. You and me, tayo talaga makasalanan, no? At namana din natin ito sa ating mga ninuno. No, si Jesus lang, si God the Father, Holy Spirit ang malinis, no? Tayo, we are a sinner, di ba? So, at tayo ay dahan-dahan tayong hinubog ng Panginoon na maging kawangis niya, no? Kasi binigyan tayo ng chance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Makasama natin siya sa kaharian. Kaya sabi ito sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive you our sins and purity us from all righteousness, no? And sabi dito, no? James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. No, i-humble talaga natin yung sarili, no, kapatid, no? Para ang Panginoon nandiyan. Kailangan natin magpakumbaba talaga. Madaling sabihin talaga, no? But we should practice. Even me, humble yourself. I know that, no? Alam ko yun, no? Pero minsan talaga, pag yung sumusobra na yung kapwa mo, no? Nasa na yung humble mo, talagang naiinis ka na rin, di ba? Kaya, kailangan talaga na, kailangan hanggang nandito sa mundo, kailangan, basta, dahan-dahan, basta lang, we should be careful lang, we should, we should learn, no? The Word of God, and kailangan natin itong ipamumuhay. Okay, hanggang dito lang tayo mga kapatid, no? It's kaunti lang, and then ang aking shinare sa inyo.
And next time naman ulit mga kapatid, mag-share ako. Baka dito muna tayo mag-focus sa the purpose driving life, no? Kasi ang tagal na rin ako hindi nakapag-share, no, ng the purpose driving life. So almost 3 to 4 months siguro. Thank you very much mga kapatid, no? Maraming salamat talaga. And hopefully magkaroon ito ng aral sa bawat isa. Let's pray. Lord, maraming salamat po Lord sa gabing ito, Panginoong Ama. Maraming salamat Lord God sa pang-araw-araw, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin. Good or bad man, Panginoong Ama. Maraming salamat Lord Lord God, help us God Father na lalo kaming lumago sa inyong basan, Panginoong Ama. Turuan niyo kami, Panginoon, marunong magpakumbaba. Turuan niyo po kami, Panginoong Ama, na maging malinis kami sa iyong harapan, Panginoong Ama. Turuan niyo kami, Panginoong Ama, kung paano namin ma-share inyong salita, Panginoong Ama. Help us, God Father, at maraming salamat talaga, Panginoon, sa araw-araw na hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon, sa pamunta sa work namin, ang pag-uwi, Panginoon, and also our health, Panginoong Ama. Maraming salamat that till now we're okay, Panginoong Ama. At I pray also, Lord God, yung mga because today, here in Japan is so hot. Grabe talaga ang init, Panginoon. Maraming nako-collapse sa sobrang init talaga. Lalo mga matatanda, mga bata, Lord God. Kulang hindi mag-ano makainom ng tubig, Lord God. Na hospital sa Lord. In Jesus' name, Lord God, pagalingin niyo sila, Panginoong Ama. Tulungan silang tuloy din silang gumaling, o Panginoong Ama. At para maging masigla ulit sila, O Jesus, O Lord God, pakitin niyo sa kanila na you are Diyos sa buhay. Kayo po ay isang buhay talaga, Lord God, na kayo po ay nagpapagaling sa mga may sakit, Panginoon Ama, O Lord. Maraming salamat, O Jesus. We love you, God. I love you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Thank you very much. No? Next time ulit, i-continue na natin the purpose traffic life. Thank you. Love you. Bye.